grabe. Lakas pa ng kidlat. Napakalakas ng ulan. Ayan, tingnan nyo. Ayan o, grabe lakas ng ulan. Oh no! Napakalaking bagay talaga na si Max yung service natin ngayon. Ayan, good morning mga katusok. Long distance ang ride natin. San Francisco, Quezon. Grabe. Lakas pa ng kidlat. Kung tayo ay naka-single, baka hindi tayo makakabiyahe. Oh no! Pangalawang araw na yan. Grabe lakas ng ulan. Hindi halos makita ang daan. Update ko kayo mamaya. Ayan, good morning mga katusok. Nandito na tayo sa barko. Grabe yung nasagupa nating ulan kanina. Oh no! Pero dahil dito tayo nakasakay kay Max, ayan. Basa ng konti, pero konti lang. Ayan. Barko na. Mamaya update ko kayo kung makakapag-dive na tayo mamayang gabi. Ayan, good morning mga katusok. Nandito na tayo sa San Francisco. Hindi na tayo nakadive kagabi dahil kinailangan muna nating magpahinga. Mamayang gabi tayo magdadive. Eto, dito na tayo natulog kay Max. Salamat sa sponsor po ng Duyan na nagkasya na rin dito sa sasakyan. Kay Sir Alakdan Mansky. Thank you so much po. Salamat, kasyang-kasya po. May instant bahay na tayo at eto nga, pagdating ng hapon, maagap kaming pupunta doon sa aming spot. Kasama natin si Ariel. Gagamitin natin service yung kanyang sasakyan dahil umulan maghapon. Oh no! Maputik, hindi makalabas si Max. Kaya ngayon ay ito muna ang service natin para makarating tayo doon sa spot na ating pupuntahan. Medyo mahirap kasi yung daan dito sa lugar kapag yung laging umuulan, nagpuputik, lumulubog ang gulong ng mabigat na sasakyan. Kaya doon lang muna si Max. At sa unang dive natin ngayon mga katusok ay bali 4 kaming magkakasama. Nauna na sa atin yung 2 nating kasama pa. At syempre para hindi tayo magutom, 50 pesos niyan. Tsaka hopya 50 rin. Tapos ay 2 Milo. Magkano pong Milo? Gusto sumama? At shout out daw po sa kanilang 2. Ayan. Nandito na tayo sa ating paboritong spot. Ayan. Ganda, di ba? Hibas pa ngayon pero maliit yung hibas na yan. Maya-maya pag dilim, doon tayo pupunta. Lawak ko. Ayan, update ko na lang kayo mamaya. Kasama natin si Kevin's Adventure saka si Silent Hunter Bugoy saka si Ariel. Yun no? Ibang ka tayo na may hiram. Hindi nga pala ganun karami ang nangingisda sa lugar na ito. Hindi katulad dun sa ibang lugar na punong-puno ng bangka yung doongan nila. Kitang-kita pala dito Marinduque oh. Marinduque na yan. Yan yung vulkan doon sa amin. Parang lapit lang ano? Pero malayo yan. Eto na tayo. Nagre-ready na. Nilagay na natin yung mga gamit sa bangka. At itong bangka na ito ay si Ariel ang maghihila habang naglalangoy. Ganito nga pala kapag namamana kami sa Calauag, Quezon, laging may dalang bangka para lahat ng gamit. Pagkatapos malayo kasi yung pinupuntahan para hindi namin nilalangoy ng napakalayo at kapag lilipat ng spot ay napakadali rin dahil sasakay lang sa bangka. Eto kay Aklanon ang ating gagamiting pana. At kung mapapansin nyo ay naka-leggings lang tayo ngayon. Ayan o. Unang talon pa lang natin, alimasag na agad. Yun, hindi tayo pinahirapan. Nagpadakot lang mabilis. At dahil dinakot ko siya, aba ay kinagat naman ako bago ko mailagay sa bangka.
Gumanti? Eto, may isa pa. Nakadapa din sa putik. Gusto ding magpadakot. Ay, naku, walang laman. Grabe, na-scam ako dun, ha? Eto na lang. Patay kang isda ka. Nakatago kasi kaya hindi ko makita kung, ayun, kanuping pala. Pang-ulam na rin yan, mahigit 100 grams. Eto pa, yung paborito kong hinog. Patay kang hinog ka. Medyo madalang ang isda mga katusok dahil itong dive namin na ito ay panahong maliwanag pa yung buwan. Mailap ang mga isda at nakatago. Eto, nakatago na naman. Siyempre, kapag ka nakatago, madalas, maitim yun. Oh, patay kang itiman ka. Kapag ganito nga palang madalang ang sampa ng isda, wag muna tayong maging pihikan. Tutusukin na natin kahit maitim pa yan. Eto, may malapad ako nakita. Medyo madilim at nasa loob na naman. Naku, masyadong malikot. Parang ayaw magpatusok. Yun, nakaposta na. Patay kang malapad ka. Ano kayang isda ito? Yun! Itiman ulit. Kaya pala nasa madilim dahil may itinatagong itim. Ito, alatan, ang likot. Ayaw magpatusok at maalat daw siya. Naku, nagtago na. Eto na lang. Kahugis ng itiman pero iba ang kulay. Anong isda kaya ito mga katusok? Medyo pinahirapan ako ng konti kasi nakasuksok. Yun o. Oh, sari-sari yung kulay niya. Anong tawag niyo sa ganyang isda? Hinuli na rin natin kasi marami kami sa bahay. Kailangan ng maraming pang-ulam. Eto pa, yung paborito ko. Susungkitin muna at kapag lumabas na, patay kang hinog ka. Kasi ang tigas ng bato na nasa likod niya kaya kailangan mo nang sungkitin bago tusukin. Eto, nakalabas na kaya tutusukin na kaagad kapag ka nakalabas na. Baka makawala pa, sayang naman yan. O kaya naman, baka matusok pa ng iba. Paborito ko yan. At eto, paborito din ng marami. 51. Patay kang 51 ka. Pero ang madalas hanapin sa atin ng mga katusok, nasan daw yung 52? Ewan ko nga ba kung saan napunta. Eto, pugita. Patay kang pugita ka. Sabi ni Ariel, ang laking pugita daw. Nung natusok ko na, biglang lumiit pala. Ayan o. Mukhang kailangan na yatang kumain ng tinapay ni Ariel. Eto naman, tutusukin ko na sana. Masyado namang nagpapapansin. Ayan o, atras abante ang ginawa. Nangatusok na yung mata sa tarong. Kaya dahil masyado kang cute, hindi na kita tutusukin. Eto na lang, nakatago na naman. Ayun o, patay kang pito ka. Kanina nagtituan tayo, kaya tito na to. At eto na naman yung paborito kong hinog. Patay kang hinog ka. Buti na lang umatras siya kasi napakatigas nung bato na nasa likod niya. Eto, nakatago na naman. Hulaan nyo kung ano ito. Isang malapad na 53. Sana yan mga katusok. Kaya lang, daplis ang tama. Eto na lang, manitis na pang-ulam na rin pero medyo nagpahabol pero hindi natin patataasin yan. Patay kang manitis ka. Medyo madalang talaga ang isda mga katusok. Ilang oras na tayo naglalangoy pero ngayon lang tayo nakakita ng manitis. Eto, ngayon ko lang din nakita. Isang napakalaking butete na para bagang may kausap siya. Hindi kaya lasing itong butete na to at ang tingin niya dun sa bato ay kauri niya. Eto namang isang hinog, parang anino naman ng bato ang kinakausap niya. Hindi pala siya nag-iisa. Ayun pala yung kasama niya sa taas. Ay, sayang, nakawala pa. Mukha yatang hindi lang si Ariel ang nangangailangan kumain ng tinapay. Parang pati ako, nalilipang na rin sa gutom. Ayun, paborito na namang tusukin sa ilalim. Itiman, pero parang nakawala. Ay, naku, sabi na, daplis lang ang tama. Eto, hindi ito makakawala. Siyempre, eto yung paborito natin. Kahit nagko-camouflage pa yan, kita pa rin natin yung hinog na yan. At hindi lang yan, kahit dumapa ka pa sa buhangin, kita pa rin kita, bangon. Yan, patay kang hinog ka. Kunwari ka pa natutulog ha. At eto namang isa, parang kagigising lang, nalilipang-lipang pa. Pero dahil nitry ko na dalawa ang sabit ng rubber, na overpower yung aking pana. Yun o,
pailalim yung takbo. Tinasting ko kasi na dalawang sabit na overpower kaya hindi accurate, kaya isa lang ulit. Yun, di ba? Accurate siya kapag hindi overpower yung nakalagay natin na rubber. At eto nga, nakakita na naman tayo ng hinog. Mukhang wala pang tulog kasi parang pasuray-suray. Oops, wag kang didikit sa bato. Tumikal-tikal ka na. Ay, bakit mo pinana kaagad? Parang ikaw ang pasuray-suray ang paningin ah. Uy, nakakita na naman tayo. Pang 54 na yata to mga katusok. Ay, naku, masyadong mailap. O isa pa to, nagdidinikit sa bato. Ay, hirap tusukin kapag nakadikit kaya tinitikal natin ng konti para matusok ng maganda. At eto, napaganda rin ang pagkakatusok nito. Patay kang baraka ka. Ayos mga katusok oh. Bihirang-bihira tayong makahuli ng baraka sa lugar na ito. Isang uri ng grouper na ang tawag namin ay baraka. Pero hindi naman tayo nabigo sa samaral mga katusok. May nagpakita at malapad to. Tatago pa sana. Ayun oh. Patay kang samaral ka. Mababaw na itong pwesto natin kasi naglalangoy na tayo pabalik doon sa tabi. Kahit maliwanag ang buwan at medyo malabo. Eto, nakahuli tayo ng mga pang-ulam. Ayun oh. Oh, di ba? Basta tiyaga-tiyaga lang at makakabiyaya tayo ng pang-ulam, libre na, di ba? Hindi na gagastos pa. At bukod doon ay sariwa talaga. At eto yung atin pong mga shoutout for today's video natin mga katusok. Ayan. Ito naman yung huli ni Katusok Kevin. May malaki siyang pang-ihaw. Tapos eto, medyo malalaki din yung mga nahuli niya pero hindi talaga kasing dami nung mga nakaraan na didilimin o hindi maliwanag ang buwan. Oh, no! Medyo madalang talaga kapag maliwanag ang buwan, mailap. Ito naman yung huli ni Master Silent Hunter Bugoy. Nadaig tayo. Maraming galamay yung nahuli niya tsaka malalaking pugita oh. Iba talaga kapag master. Yun oh. Yung nahuli nating pugita parang galamay lang nung nahuli ni Master Bugoy. Pero okay na rin yan. Ang mahalaga, ligtas tayong nakadive at nabiyayaan naman tayo ng pang-ulam. Thank you for watching mga katusok. Ingat po kayo palagi.